Ito po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. Isa pong nagbabalik na taga-pangulo ng Philippine Sports Commission ang bisita natin ngayong umaga. Mas may magagawa na kaya siya ngayon para maiangat po sa mundo ang pwesto naman natin. Hindi tayo nagmumukhang lagi na lang paningit. Tignan ho natin. Let's welcome to the program, Philippine Sports Commission Chairman William Butch Ramirez. Welcome, sir. Please, have a seat. Ayan, please, sir. Welcome sa program. At salamat po sa pagpunta ninyo. Maraming salamat po. Tayo nakikita lang sa television. I'll be very happy interacting with you. Nako, kami ho masaya na kayo ay nakarating at nakabalik na ngayon. Bago na ako pumunta doon sa ibang mga... Ito ho ba, kailan ninyo nailabas? Alam ko, bago pa ang ginagawa nyo na to After election and Duterte became the president, ginawa ko yan at ako naman hindi masyadong bright. Humingi ako ng tulong ng dalawang kaibigan kong teacher. Okay. At natapos po namin yan mga isang buwan lang. I see. So, and we have it registered sa patent para malaman nila kung anong nangyari. Sa kumpanya. So, ito andito mga istorya. May mga pictures dyan na it can tell you a story. Okay. What happened. Okay. Ito will be out po ba sa mga bookstore? Bibisita yata kami bukas sa National Bookstore kung a-approve ni Mrs. Ramos. Baka ma-display yan sa bookstore. I see. Okay. So, abangan nyo na lang. At least ako may unang kopya na. Mababasa ko lang ito. So, kaya kayo nalagay ngayon sa PSC? Dahil close kayo sa presidente? Opo, actually, wala po sa isip kong bumalik sa Philippine Sports Commission after the victory of Mayor Digong. At ang plano ko lang mag-focus sa Mindanao kasi ang mga anak ko wala na sa bansa. Kami na lang mag-asawa at I'm getting older. I'm 66 years old. Pero sa puso ko, yung sports nasa puso kasi sports educator ako Pero athlete din ba kayo dati? Yeah, I was playing basketball. My younger brother played for Shell. Okay. Malaki kaming pamilya, Kuya Daniel. 14 kami at galing sa kahirapan. 14. So pobre lang talaga. Isang nanay yun, ha? Isa. Isang tatay. isang tatay, ha? Kasi pag maraming mga anak, indicator niya na anak ng pobre. Pero pang ilan kayo? Hindi man ako, I don't believe in feng shui, but I appreciate it. Number 7 ako. Tsaka dito ko, number 7 chairman din ako nung araw. Yung 7 na yan was a very peculiar and important number. Ano ba nangyari sa inyo talaga sa PSC? Ganito, Kuya Daniel. Ang Philippine Sports Commission ay ginawa noong 1990 sa isang Republic Act 6847. Kasi wala tayong Department of Sports. Yes. So, PSC has to lead the sports program of the country and it has to collaborate with other agencies like DepEd, CHED, DOH, and of course, help our private group like POC and NSA in international sports. At sa pananaw ko, galing na po ako doon, totoo yan na kakulangan ng pera. Totoo yan. It's always a government concern. But Philippine Sports Agency will never succeed without the collaboration of both government agencies and the private sectors. Okay. So, dapat talaga nagkakaisa. He will not. At saka, kung it is always a dream of a sports leader like me to unify because there is so much chaos in the sports association and other sector and in 6 years na ito, may implementor si President Duterte na pagpasok natin nandoon yung anti-drug, no corruption, leadership by examples. Pero ang nasa utak ko after discussing with him when I assumed this office was to really strengthen the grassroots program. Yung sports in the community, sports in the periphery kasi walang nangyayari sa kabayanan So it is important for us to work with the ILG, DOH, the armed forces as well as the private sector because ang missing link kasi sa Philippine sports for a long time, wala siyang sports institute na magbibigay ng sports coaches education, sports science, sports psychology at di po ito nakakarating sa kabayanan. Kaya pag yung isang probinsyano pupunta ng Manila, makipag-compete,
talong-talo siya sa urban area kasi wala naman siyang Nagamit. At saka kaya nga hindi napamali yung Philippine sports dahil hindi nakikita ng kabayanan Oo. ng mga wala. Tsaka you will never succeed in international sports dahil wala tayong talento na discover sa kabayanan. So importante yung pag wala kang talento, bata na pang gold medal sa Olympics, wala kang magaling na coach, wala kang isang magaling na foreign exposure, tsaka wala kang pera, mahirap po yun. It will just be a dream. Kaya nasa batas na it is a state policy of the government to really create sports program as a vehicle for value formations and create vibrant citizen. Para kasi pag healthy ang mga bata, mga tao, maayos yung kalusugan. Bonus na lang yung talento for international sports. Pero ang problema kong isa, mukhang hindi natin na-identify talaga ng tama kung saan ba talaga tayo dapat na lumugar. At siyang maipanglaban natin talaga sa Olympics, halimbawa, o iba pang mga international sports. Kagaya ngayon, may haharapin tayo sa ASEAN. Parang pilit tayo ng pilit doon sa isang larangan. Di ba kayo na player natin ng basketball? Hindi naman talaga mga mukhang Pilipino. Ako'y, as a Filipino, gusto ko na maglalaro sa Philippine flag sa Pilipinas, Pinoy. Oo. Maalala ko nung araw nung nakikita natin si Ramon Fernandez. Isa siya sa commissioner ko ngayon. Kahit matalo, panalo tayo kasi buong buhay natin, yung cheering natin, Pinoy Ngayon yung mga players natin hindi na marunong mag-English. Kulay itim, kulay Hindi marunong magtagalog. Hindi marunong magtagalog. So mahirap po yun at naniniwala ako na kung pwedeng manalo tayo sa international games, piliin natin yung sports na pwede tayong manalo. Tulad ng boxing, table tennis, badminton, cycling, na hindi kailangan ng height. So, mayroon tayong tinatawag na kinukopya natin sa Australia, yung focus sports. Dapat ang Pilipinas magkakaroon ng isang focus sport. Out of 50 sports association na privado, kuha tayo ng 10 na yun ang gagastusan natin sa abroad. We will never win, Kuya Daniel, ng international medals kung wala siyang foreign exposure. Importante siya. But basically, pagpasok ko sa Philippine sports again, dalawa lang ang dimensions na ifo-focus ko. Pagtayo ng isang malakas na grassroots sports program with the institute down to the periphery, to the community, tsaka palakasin yung foreign exposures ng mga elite athletes sa ibang bansa. Pero nakita nyo ho na ang focus din ng presidente ngayon against corruption. Correct. And do you believe na ito hong PSC ay naging riddled rin ng karakot-takot na corruption? Bago nyo paliwanag yan, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin Philippine Sports Commission Chairman William Butch Ramirez. Ang PSC daw ho, nababalita rin na riddled with corruption. Ito na lang, proactive ako, Kuya Daniel. Ang plano ko pag-upo sa board, ako'y mag-iimbita ng isang empleyado, representative ng PSC employees to sit down with the board as to how things are being processed. Mag-iimbita rin ako ng representative ng employees at saka sports writers to sit down in the bidding process aside from the COA para maayos po yung patakaran ng 6 years ni Duterte. Kasi yun naman, sinusundan lang namin yung sinasabi ni Presidente na dapat kami, mga leaders, walang korupsyon, walang abuso at hindi maging arrogante. Pag sinusundan po namin yan, I think in 6 years time, as a matter of fact, I was planning even to write COA kung lahat na aming mga procurement ay maging umaset na pre-audit. Kasi along the way, baka magkamali yung mga tao sa ibaba. And by my signature, kaso ko sa ibaba, I could be responsible of the transaction. Sabi ni Presidente, pagkakamali sa ibaba, tanggal kami lahat So I must lead by examples there. And kaso marami nga ho yata daw palakasan din yan dati. Meron nga, ngayon nga, ang bala ko nga after makapag-meeting kami nila Mon Fernandez, ni Kiram at saka ni Arnold Agustin at saka ni Maxi, yung grupo ko,
ang unang asikasuhin namin ilagay namin sa tama yung pamamahala ng government facilities to our partners na hindi lang dapat ang pagsisilbi ng PSC yung mga elite athletes, kundi kasama doon yung mga amateur sports, no, under 18 years old, saka mga sectoral. Yun yata ang madalas naging problema dahil nakafocus lang ang PSC doon sa private group, yung NSA Sports Association, saka Olympic Committee. Na nag-aaway-away pa. Yan. At sabi ng presidente na dapat nandito ako dahil may experience ako para ma-unify yung sports. Pag hindi natin ma-unify yan, I don't have a place there at the Philippines. Kasi dati nalalaman ko, nag-aaway sila ni Kiko Seteng, hindi makapasok yung mga swimmer niya doon sa sa NSA. Maraming mga issue, mga ganyan In fairness to the good former Senator Cositing, I think tama naman po yung kanyang pananaw, because even if their group is not a sports association, they are part of society, and the government money na pwedeng hindi naman kami walang kulay walang grupo. Grassroots has a part of the share of the sports development fund. Exactly. Then kasama ka, for example, yung travel tax exempt na binibigay ng atleta. Hindi lang siya akma sa mga elite athletes. Kahit na tiga Tawi-Tawi, tiga Batanes, they deserve to be exempted. Kaya pagpasok ko ngayon, kinakausap ko yung NAIA, kinakausap ko yung, actually I have an activities na dapat ayusin yun. Kaya yung board na iyan mag-aayos ng bagay para sa 6 years na operation. Ano ba pinapapel ng Philippine Olympic Committee talaga lalo na sa mga ganyan? Kasi I understand Philippine Olympic Committee isang pribadong samahan, pero mukhang masyadong powerful pagdating doon sa ng Philippine Sports Commission. Paano ba talaga yan? Ano bang niyan? Ganito po yan, Kuya Daniel. Sa mundo ng Olimpiada, mayroong tinatawag na IOC, International Olympic Committee. At pagpunta sa mga bansa, meron siyang National Olympic Committee, ang tawag Philippine Olympic Committee. Private po ito. Meron ding International Sports Federation na pagbaba sa bansa, meron siyang NSA, National Sports Association. Private din po ito. They need each other to run the Southeast Asian Game, the Asian Games, and the Olympics. Private po yon. The role of Philippine Sports Commission under the government is to fund the elite athletes. So, but the matter of selecting athletes, coaches, belongs to the POC. But the matters of running government facilities belongs to the PSC. Sa ibang bansa po sa Amerika, meron silang tinatawag na USOC, United States Olympic Committee. Wala pong government funding, wala pong government intervention. Pribado lang talaga. Sa China and Cuba, is the government. Sa Australia, it's the EIS, the Australian, it's the government, but with the help of the corporate. Sa Pilipinas, TISOY, may government, Philippine Sports Commission, na may pera, tumutulong dito sa Olympic Committee, NSA. So palagi siyang merong mga dynamics dyan. So kung wala siyang tolerance, walang acceptance, walang liberato, at hindi maklaro yung polisiya, that is where the problem. So my coming here is to strengthen the policy of government, our partnership, para maayos yung takbo. Now, if in case the POC and the NSA will not like the positions of the PSC, I have an instruction from the President to focus the grassroots sports program and strengthen the sports of the children as a vehicle for value formation, human development, rather than dreaming, searching for goals na wala namang pundasyon at nag-aaway-aaway tayo. The POC, the NSA could really take good care of themselves and look for their funding in the future. Now, that's what happened to other countries. But ang kaya no as partner, nasa batas din na we will be partner. But POC, NSA should not dictate to us, and we are not subservient to them because we are government. Every time we release money, Kuya Daniel, merong kuha nagbabantay, merong Senado, Kongreso nagbabantay, meron akong presidente. So they are just our partner. Yun kung 37 million daw na nawawala na pondo, ano ba yun? Paano bang nangyari? May alam ho ba? Makapag-explain po ako nito, Kuya Daniel, kasi kasama ako sa akostasyon yan. Ganito po yan. Ang PAGCOR kasi, meron sila nung araw kay April, meron silang MOA, Memorandum of Understanding, sa Philippines Swimming Association. From there, may mga atletang nagtitraining dito sa isang college, ang tawag Trace College, sa Los Baños. Okay?
So yung perang ibibigay sa mga atleta na nakatira sa Trace College needs my signature na ilalabas doon. Now, of course, the accusation was that there was a conflict of interest dahil yung Trace College is owned by the chairman of PAGCOR. Okay? So, tama po yung akusasyon nila Senator Cositing, and I think it has to be discussed thoroughly in the rules of court. Sa amin, by my signature, kasama ako doon. Pero it would depend on the court to really look at it whether there was a mistake on that aspect. How close are you to the president? Hindi naman ako masyadong very close, but I started working with him when I was working in one of the university as consultant of sports and anti-drug education many years back. And from there, he was the one who sent me to Australia to study sports many years ago. Then, naging commissioner ako, napachamba, panahon ni IRAP, last 4 months, naritin ako, I was with JME, naging chairman ako noong 2005 Southeast Asian Game. Nung after the Olympics 2008, walang medalya, I tendered my resignation, went back to Davao, worked in a university and consultant of the mayor. So, then lately, nung meron kaming listening tour, walang plano si Mitata. Isa po ako sa campaign manager at saka advanced team head ako ng kumpanya. So, yun lang. But hindi ako very close to the president, but we respect each other sa expertise. Siya, gobyerno, ako sa sports. Kaya ako naitanong, ang mga kahulugan ba ngayon na mas lalaki na ang pondo ng PSC dahil kahit papano makakadiretso kayo sa presidente? Bago yung sagutin niya, we'll pause for another break. Programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson, chairman ng Philippine Sports Commission Chairman William Boots Ramirez. Now that you're already the chairman po at medyo nakakadiretso kayo sa presidente, lalaki na ba ang pondo ng mga atleta? Well, it is an advantage, no? Nalalapitan mo si presidente, yung executive secretary at saka ibang official kasi mga kasama kami. Pero sa akin, it's just an advantage. But the Philippine Sports Commission by law, Republic Act 6847 demands that 5% of the gross income of PAGCOR must be remitted to PSC, which has not been given to the PSC. During the time of President Cory, binibigay po yon. But until Ramos administration, to the last administration, napupunta po yan sa social fund ng Presidente. And the President have spoken na some of the income in PAGCOR should go to health, education. Kasama na doon yung sports. So we must demand that because the country has been complaining about no sports facilities, kulang sa pambiyahe, etc. So we must demand that money. Aside from that, mayroon pang konting horse racing, funds, PCSO. But sa pananaw ko, I'm trying to engage into seeking partnership and help sa mga private sector. Katulad niyo po kayo sa inyo, Kuya Daniel. Your television could greatly help sa communication, education. Hindi naman lahat sa pera eh. It can be in terms of goods, no? Tsaka baka pwede nga maglagay ng isang programa para sa mga yung talagang search for athletes. Yeah, at saka isa pa, kung maging transparent ang PSC, wala namang dapat naman pag-uusapan sa publiko eh. So, yung plano ni Presidente, plano namin na magtayo ng Philippine Sports Institute, plano namin magkaroon ng executive order para kahit wala na kami, tuloy-tuloy po yun, na magkakaroon talaga ng totoong athlete development sa kabayanan na hindi lahat lip service lang po yun eh. Kailangan ng DepEd, kailangan ng DILG na merong isang ahensyang katulad sa amin na ang focus sports lang. But if the corporate institution like UNTV and other private sector will help sports, malaking bagay po yan at mabilis dahil ang gobyerno very strict yung pamahalaan ng mga paglabas ng pera, no? But if the private sector could hold on their money at tutulong sila, mapabilis po yung plano ng gobyerno because I strongly believe that for as long as the Philippine sports will not have a sports institute na magtuturo ng mga coaches, magbibigay ng sports science, sports psychology at saka mag-identify ng talent, maging pangarap lang yung Olympic gold. Pero yung kagaya niyan, yung mga training centers natin, yung yung Rizal Coliseum, parang napabayaan na din yung mga iba-ibang
facilities natin kung saan pwede mag-train yung ating mga athlete. Opo, actually sa 1935, ang Philippines, isa sa nauna sa sports sa Asia. Ngayon, yung mga facilities natin, katulad yung Rizal Memorial Sports Complex, obsolete na po yan. Pero pwede pa siyang i-rehabilitate. Gagawin po ba i-rehab na ba natin ngayon? Pag-uusapan namin sa board, i-rehabilitate. But may plano yung nakaraang administration sa PSC, together with POC, na magtatayo ng National Training Center sa Clark. Kaya may mga perang na-save dyan para dyan. Two things ang nakikita ko. If the private sector like SM at saka Ayala ay magtatayo ng malalaking sports complex at saka mga eskwelahan, pwede namang magmawala ang gobyerno without spending money. And we could spend that money for sports development, for foreign training. So kaya ang aking nakita with the board na we should collaborate, we should partner for us to succeed. Hindi pwedeng kami-kami lang. At dapat, yung pagtatayo ng Sports Institute, alam ng kasama namin ng UP, kasama namin ng UST, LaSalle, Ateneo, diba pang eskwelahan, mga television, at iba pa, para nakikita na totoo ito. Kasi hindi pwedeng kami lang ang bright eh. Exactly. Dapat it should be a collaborative direction. But do you see eye to eye with Pepinko Huang? Yes. On my first week, I was invited for a board meeting, and I think he was very gracious, and I think he's an experienced sportsman, and we were very, very frank, and I told him that in our generous, gracious discussion, I told him that while I have to work with my partners, ang boss ko po si Presidente Duterte at saka taong bayan. And magre-respetuhan po tayo sa mga decision namin. Ngayon may mga tatanggalin ba dyan ngayon sa PSC? Wala. Nung pagpasok ko, wala akong ginagalaw na tao, Kuya Daniel. Status ko lahat. Kasi ang nangyayari dyan, paglabas ng isang chairman, tanggalan, galawan, walang stability sa ibang bansa po. Pagpasok ng Minister of Sports, yung from the executive level down there, walang galawan yan eh. May continuity. Kaya I'm trying to leave a legacy to Libay na dapat yung nasa operation niya sila. Magbabago lang yung sa board. At saka isa pa, nakafocus ako sa international training ng atleta, both amateur and elite, at saka yung pagtatayo ng grassroots sports program rather than engaging into removing people. Wala po ang plano dyan. Ilan ho ba delegates natin ngayon sa Rio Olympics? Before I'll answer that, Kuya Daniel, meron tayong isang regional games, ang tawag Southeast Asian Game. As I experienced, mayroong 600, 800, 500 delegate ang Pilipino sa 11 countries. Sa Asian Games, lumiliit yan from 600, ito naging 200, 150. Pagdating ng Olympics, ang Pilipino, mayroong 20, 15, 5, 10, ngayon 12. We have 12 delegates and in 7 disciplines and ano ho yung mga disciplines? Meron tayong golf, okay. Meron tayong track and field, merong table tennis for the first time, merong boxing, taekwondo. So these are the games now. 12 yung athletes po natin. Yeah, 12. So ilan naman yung mga meron? Kasi minsan mas marami pa yung meron na kasama kaysa doon sa atleta. Ito, bago ko sagutin, when I assume office, meron kasing rule kasi ang gobyerno na ang presidente kasama doon at saka yung Philippine Sports Commission Chairman na siyang parang Minister of Sports. I told the Olympic Committee na kapapasok lang namin, and I think we are more focused on our work, and the President has so many things to do. So it belongs to them. So hindi ko alam, pero it was criticized na marami sila because meron na yata silang norms sa Olympic Committee na itong mga taon itong kasama sa Olympiada, yun ang kanilang norms eh. At nakikita yung taon na ba't marami yung official sa atleta. Maybe because yung karamihan sa ating athlete hindi nakakuha sa standard for them to participate in the Olympics. Now, as to the numbers of the Olympic Committee officials to go there, it belongs to them because they are private. But we are funding the athletes. Okay. So, yung limited, athlete ang ba't pinibigan lang ng pera? At saka limited numbers of officials. Kasi meron tayong secretariat, but the Olympic Committee has their own budget also pagdating sa Olympics. Nag-increase na daw ngayon ang kanilang mga dahil nagbigay ang presidente, di ba? Si Presidente may ganyang ugali na kahit sa Davao, atleta papuntang palaro, papuntang Batang Pinoy, may allowance na maliit. Sabi niya, Bongo, Butch, magkano ba allowance?
So katulad nung nasa Malacanang kami, ang allowance ng atleta $1,000. Itinaas niya sa 3,000. Fiesta yung mga bata. Okay. $3,000. So 3,000 na yun. Ang official, sabi niya, magkano? Sabi niya, 200 siya. 500 lang kayo. Pero ginawa yata niyang 5,000. Doon yata medyo may nag-criticize. But, it's the prerogative of the president. So, as a matter of fact, the other countries give so much. Yung sa mga atleta, hindi ba naman binubulsa yung... Kasi yung iba dati, para sa atleta, kinukoryatan pa eh. Sa Philippine Sports Commission, kahit sa mga local government, nawala na yon. Nagkakaroon na, meron na silang accounting procedures at saka pinipirmahan. Para bang sa eskwela, nung araw, lahat na pera nandun sa athletic director. So ngayon, hindi na, dadaanan sa accounting. Para marireceive talaga ng bata. Kasi dati pinapapirmahan, tumanggap ka ng 1,000 pero 500 lang binibigay. Diba? Ganun. So, ngayon pagkatapos nitong na to, we're preparing for the ASEAN. Tama po ba yun? 2017, merong Southeast Asian, 11 countries meet sa Malaysia. Then sa 2019, nag-guarantee po ako and the Executive Secretary the hosting of the 2019 Southeast Asian Game, both in Manila and in Davao. Okay? So, then on 2020 may Tokyo. May ASEAN. So Malaysia 2017, 2018 Asian Games Indonesia, 2019 Philippines, then 2020 Tokyo. Ang sabi ko sa sarili ko, kung maayos po itong magmamanis ng atleta, baka si President Duterte bubuhay na silang medalya sa Tokyo Olympics. At plano po kagabi, may kausap po kami mga consul general sa ibang bansa na tayo magpapadala ng atleta kung saan sila ma-harness yung kanilang talent in preparation for Malaysia, Indonesia, Philippines at saka Tokyo Olympics. So saan ho tayo mag-focus ngayon? Sabi nga ninyo kasi dapat pukado tayo kung ano talagang sports talaga. For example, weightlifting, diving, swimming, badminton. We are going to send our athletes to China and other sports. To train. Okay. Before, during my time, the boxers went to Cuba. Hindi ko lang, baka nagbago ng mukha, baka Europe na. Then yung mga cycling. So may mga bayan po, Kuya Daniel, doon sila papadala. At halimbawa, hindi lang 2 months kasi kulang. Kung mahaba-haba siya kasi may pera ngayon ang PSC. Then from there, kung may mga international competition, papadala sila. That's why I really have to visit them and kung may kayang magulang kasi malungkot din yung pagtitraining para sa bansa. Yes. It's not easy. Kaya nga, mga bata, pag hindi mo mamahalin, hindi maayos yung dorm, hindi maayos yung pagkain, hindi maayos yung tulong, walang presensya ng opisyales. Kami ang magulang paano mananalo yan ng medalya sa international games? Kaya yung sinasabi nilang... At saka yun, pati yung mga vitamins nila, kinakain, minsan kinakain daw pagkain na hindi lalakas para makakabuhat, weightlifter. Ang pagkain ampaw, o mga ganun. Mga... nag-i-improve na siya, Kuya Daniel. Yun lang. Iba talaga yung mga bansang mayayaman. The provisions are there. Ito talaga, kasi may mga basic needs ang bansa na nangangailangan din That's why mayroong PSA who should take care of the few athletes for this. Hindi na ganun. At least nabibigyan naman sila ng reasonable. Nung umalis ako, ang allowance yan, mga 15,000. Ngayon, meron nang nagbabari na may 30, may 25, depende sa tinatawag ng priority sports. At least gaganahan siguro yung mga private sector din na magbigay ng suporta. Nakikita nila maayos yung pamamalakad. Kaya po, Kuya Daniel, kung ma-chart namin, ma-craft yung master plan. Ngayon, yung July data gathering kami, pagdating ng August, chart natin yung master plan ng Philippine Sports Institute. At yun ang ibibigay namin sa inyo, sa ibang corporate. Kung gusto nilang mag-share, they can use their own money. We will not hold their money. Fund the whole operation of grassroots sports program. Habang gobyerno din. Kasi pag pumasok po yan sa gobyerno, papasok yan sa treasury. Mahirap maglabas ng pera sa gobyerno. Very strict yung COA. Kasi kadalasan, kagaya napagkakausap ko rin, kagaya nila Tak Padilla, yung ibang mga nagde-develop din ng mga athletes sana. Ang naging problema talaga nila is yung lack of support. Well, at least ngayon, with you around, siguro, mas makakaasa na sila ng mas magandang suporta doon sa... We will improve, but sabi nga ni Presidente nung nagsalita siya sa Senop, na alam natin, ang bansa natin, ganito lang. Kahit ganito, ay improve natin yan.
mangungulekta ako at ihinto ko yung corruption para yung pera maipunta sa tamang lugar doon sa mga atleta at iba pa. At sabi niya na gamitin nyo yung pagmamahal sa bayan, gamitin yung utak nyo at puso nyo. Anong mala nyo, baka manalo tayo kasi sa Olympic Games naman talaga, Kuya Daniel, International Games, dominated yan by European Kasi in terms of sports science, training, money, etc., they have an edge. But, one contradiction, very important to cite. Cuba is a very poor country. Very poor. Napunta po kong 2 beses. Kung sa 10 na numero, ang Philippines nasa 5 or 6, ang Cuba 1. And yet, they won medals in the Olympics. Do you know why? Because they have a sports institute. Mahal nila ang sports. At ang puso ng mga atleta para sa flag, para sa bayan. Walang Phil-Am doon, walang European doon. Kubanong naglalaro doon. Although may itim, may puti doon, pero Kubano. Kasi sa pananaw ko, ang sports po, Kuya Daniel, hindi lang siya paglalaro, hindi lang panalo. It's about human development. It's about value formation. It's about the love of country. Kaya kahit matalo ka sa international, kung bigay ang lahat yung puso mo, na laban ka, kasi ang talo, hindi lahat talo ang pananaw pwedeng panalo pa rin siya because these are our best athletes. So, you're saying po ba with you around ngayon, ang makikita natin na mga atleta ay hindi mga ilaw na Pinoy, kundi talagang purong Pilipino? Hindi ko kontrolado yan because the matter of selecting athletes and coaches belongs to the NSA and the POC. Yun ang contradiction yan Kaya ang... Bakit ba nga ganun? Parang naguguluhan din ako dun sa ganyang setup na parang... Kasi parang bakit ang inire-representa Pilipinas tapos kasi kung isang pribadong grupo ang may hawak pagkatapos pinopondohan ng gobyerno pero ang gobyerno walang kontrol dahil yung mismong pribadong grupo kung sino yung gusto at ano yung polisiya na gusto nilang ilagay, yun ang kanilang ginagawa. Pero kayo nagpopondo sa kanila. Tapos ang inire-representa Pilipinas, parang di ho ba parang sangkwartang abaka ang gulo nito, Chairman? Totoo po yan, Kuya Daniel. Hindi yan biglang maialis because sa Republic Act 6847, ang pribadong grupo ng POC, NSA ay partner, lalo na sa international. You think na kailangan magkaroon po ng dito pag sa batas? Kasi ang Olympic... Amienda or something? Kasi ang International Olympic Committee ay isang pribadong grupo at they don't want government interference. Kaya sa ibang bansa, yung paglalaro sa regional games ng Southeast Asian Olympics, pribado po yun. Dahil walang kakayan yung pribadong grupo, they need the help of government. Kahit noon wala pa yung PAC, nandun yung Gintong Alay kay Marcos at saka wala pa yung 1935, the government was helping the Filipino athletes. Now, I do not know at the moment because we cannot really, we could send athletes to international without joining Southeast Asian and Olympics at our control. But the matters of NSC and POC, sa kanila talaga yon. But in other countries, I have said China and Cuba, gobyerno ang namamala. So these are the things na titingnan natin. Ang laki ng delegado ng China ngayon. 800 yung Olympics Pati yata doon, magbabantay sila sa China Sea. Ano ang inyong maiiwan sa ating mga atletang Pinoy para po naman sa ikalalakas ng loob nila para mas ganahan ang ating mga athletes? Galing po sa salita ni President Duterte, ang presensya ko sa PSA para sa atleta. So nakafocus ako dyan at another thing na maitayo yung missing link ng Philippine Sports Institute. At ang paggamit ng government facilities ay hindi monopoly ng NSA, POC, kundi may lugar ang lahat na amateur sports sa bansa. Yun yata ang malaking bagay na pag-uusapan namin. Even in terms of travel tax exemption, should not only be given to elite athletes, but should be given to the athletes coming from Batanes, Jolo, Isabela. Kasi paano ka makaproduce ng elite athletes kung hindi mo palakasin yung grassroots sports? Yun yata ang mga bagay na, at saka balikbayan na rin ako dyan. At mahirap naman na wala akong magawa dyan na to improve my previous things there of the PSC. Baka dito nga ako linagay ni Mayor, ni Presidente, dahil alam niya na
nagka-experience na ako dyan, alam ko na dapat gagawin, mahirap naman na magkamali pa ako dyan at hindi maipundar yung dapat na nararapat na ilagay dyan. We wish you good luck, Chairman, at sana ho ay makatulong din kami. Kung ano man ang pwedeng maitulong na ating himpilan, please feel free to let us know para po magawa naman namin yung aming bahagi. Malaki po ang matulong nyo sa amin, Kuya Daniel. Ito lang pag-interact sa atin, narinig ng buong bansa. Yung tulong nyo dito, information, malaking bagay na, ito pala ang tama, ito pala. Malaking bagay. Sana tuloy-tuloy po tayo. Well, any information po na kailangan nyo ipalabas, kung meron kayong mga kailangan gawing mga ads or whatever, paalam nyo lang po sa amin. Kuya Daniel, maraming salamat. Thank you so much. Philippine Sports Commission Chairman William Butch Ramirez. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.